gather here together in thy presence, God our Father. We invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan, at ganun din sa aming po mga viewers. Narito na naman po ulit tayo sa ating pang programa. At dito sa Pilipinas ay isang mapagpalang gabi po. Diyan po sa atin pong mga kaibigan, mga kapatid din po sa pinapanig na daigdig. Kami rin po ay bumabati ng isang mapagpalang umaga, tanghali, okay. O ano oras pa sa inyong kinaroroonan. Ang aming dalangin ay nasa buti po kayo lagayan mga kapatid. At purihin ang Panginoon, purihin natin ating pong mahal na Diyos dahil sa kanya pong kabutihan sa atin na tayo po ay tuloy na kanya pong kinakalinga sa araw-araw
sa ating pong mga gawain, sa ating pong paglingkod, nariyan ka upang kung presensya ating pong naranasan sa pag-aaral ng Diyos. Dito nga atin pong hiniling na sa banal na Espiritu na tulungan sa atin na atin pong maunawaan ang atin pong pag-aaral sa gabi ito at ito po mabigay sa atin ng malinaw o kalinawan sa anuman mga bagay na siyang nagbibigay sa atin ng kagulumihanan sa ating buhay. Naway maging pagpapala ang ating pong pag-aaral sa gabi ito. Ang ating pong topic sa gabi ito, tayo po ay nasa chapter 10 ng Daniel, The Great Conflict. At bago po tayo magpatuloy ay nais ko rin pati na atin pong tagapanguna si Pastor Efrain Villarreal. Magandang gabi, magandang bagyan Pastor sa inyo. Okay, thank you Part Rani. Isang mainit, masaya, masigla, punong-puno ng pagpapala ang gabi ng ating mga kapatid, mga classmates sa ating pag-aaral, no? Mga anak ng Diyos. Salamat Part Rani at sa ating partner dyan, si Brother Rico sa pangasiwa ng ating pagpapalabas nito sa ating kung ano may technology, ano? Purihin ang Panginoon na tayo ay sama-sama uli mag-aaral ng the book of Daniel. Nandito tayo sa chapter 10. Ang pagpapala, gabay ng banal na espiritu, ang sumatin, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa kung anong panig man ng mundo at anong oras ninyo ito mapanood. God bless us all. Thank you, Part Rani. Ayan, thank you po, Pastor. At bago po tayo magpatuloy mga kapatid, muli kayo po ay aking pong inayayahan na inyo pong i-like, share programa ito. Ipaabot po natin ito sa ating pong mahal sa buhay dahil ito po ay napakahalaga mga kapatid. At hindi man tayo makapagsasalita sa kanila ng harap-harapan ng tuwiran sa pamamagitan lamang po ng mga ganito po programa ay ating pong mapahadlan sila ng pabalita ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng ating pong mahal na Diyos. At ganoon din po, kung kayo po may mga katanungan na nais inyong maging malinaw, ay handa pong, narito po ang inyong pong programa upang handa pong tugunan ang inyong pong mga katanungan na minsan nagbibigay sa atin ng kalumihanan sa ating buhay. At nais natin maging malinaw ang lahat dahil ang Panginoon, ang Diyos na siyang nagbigay sa atin ng buhay ay Diyos ng katwiran mga kapatid. At bago po tayo magpatuloy ay nais ko pong inanyahan ng lahat na tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang naming Diyos, pagbana naming Ama, kami po muling dumudulog sa inyong dakilang harapan sa oras na ito at nais naming idulog muli Panginoon sa inyong pong presensya ang aming pong programang itong ibinabahagi. Tulungan ang bawat sa amin, tulungan sa Pastor Ipis ang pong pagbabahagi na ipong balasalita Panginoon. Naway maging malinaw sa bawat sa amin ang propesya ni Daniel na siyang inyo pong lingkod. At nawa Panginoon sa bawat tahanan na siya mapatatnan ng balitang ito ay maging pagpapala sa bawat isa Panginoon. Tulungan ang bawat sa amin na maging malinaw ang programang ito Panginoon, maging maayos ang dating sa bawat sa amin, ang aming impong internet. Kaya din Panginoon, tulungan din kami maibahagi ito sa amin pong mga mahal sa buhay na sa amin pong mga binamahal din. Maraming salamat Panginoon sa inyo pong katugunan ng kahilat-dalangin at yun din sa mga pagpapalang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Naway ang patnubay ng Banal na Espiritu ang siyang patuloy na maranasan ng bawat isa, bawat makikinig pa ng programa ito Panginoon. Naway maging pagpapala sa amin pong lahat ang salamatan namin sa pangalan namin pong Panginoon Kristo. Amen. Yan, ngayon po mga kapatid ay atin na pong pagkaloob sa ating pong tagapanguna, sa ating pong Pastor Efrain Villarreal ang pagkakataon upang ihayag ang pabalita ng Panginoon. Tayo, Pastor. Maraming salamat, Part Rani. Bago tayo mag-umpisa, batiin muna natin yung ating nakalabas dito. Meron tayong 8 viewers ngayon. Pero nandito yung ating partner sa Palawan, si Brother Adonis. Brother Adonis, maayong gabida sa inyo. At ganun din sa ating
Partner din sa Mindanao, si Sister Riza. Siya yung nag-arrange ng ating mga traveling appointments, mga sa eroplano, siya yun, si Sister Riza. So mayang gabi diha sa inyo, Sister Riz. Kamusta na mo diha? Okay? So ngayon, papasok tayo sa Daniel 10. Pakihanda ng inyong mga Bible. Hindi natin tatapusin ito sa buong chapter 10 kasi dadahan-dahanin natin na dapat ma-digest natin under the guidance of the Holy Spirit. Ngayon, ito si Pablo ay pag binasa mo ang kanyang mga writings, medyo mahirap talaga. Kahit si Peter, sinabi niya, si Pedro, may mga points na hindi niya maintindihan. Kaya si Pablo, sinulat niya sa kanyang partner sa gawain, si Timothy, yung nakakabatang pastor sa kanya, ito yung sabi niya. 2 Timothy chapter 2 verse 7. Isaalang-alang mo ang aking sasabihin, sapagkat ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng pag-unawa sa lahat ng bagay. So, panghawakan natin itong katotohanan ng salita ng Diyos. Mismo si Daniel, hindi niya naintindihan that time nung una niyang na tanggap itong vision. So, ganun din sa atin, pag hindi natin masyado naintindihan, huwag tayong ma-discourage kasi ang Panginoon ang magbibigay ng understanding. Patuloy lang tayong mag-aral, magbasa, para kung sinong gamitin ng Panginoon na kanyang lingkod, na marinig, ito pala yung nabasa ko. Okay? So, papasok tayo ngayon sa Daniel chapter 10. Okay? Verse 1. In the third year of Cyrus the king, or Cyrus king of Persia, a message was revealed to Daniel. So dito sa third year, a message was revealed to Daniel who was named Belteshazzar. Yan yung kanyang Babylonian name. And the message was true, and it concerned great conflict, but he understood the message and had an understanding of the vision. Tanda natin, i-underscore ko ito, highlight ko ito. Third year of Cyrus the king. Tapos, naintindihan niya yung vision. Naintindihan niya yung mensahe. Naintindihan niya yung vision. Okay. Ito yung highlight dito sa verse na to. Ang mensahe ay ipinahayag. Ang mensaheng ito ay totoo. Pero, nagdadala ito ng malaking tunggalian. Great conflict. Sa King James, ang sinulat dyan sa King James, the time appointed was long. Kasi naghihintay si Daniel ng answer ng Panginoon doon sa vision na binigay sa kanya doon sa chapter 8. Okay, anong vision yun, mga kapatid? Siyempre, Mare. So, kung titingnan nyo yung titingnan nyo yung diagram natin para may background tayo dito. Bakit ganun ang prayer ni Daniel sa chapter 9 at dito sa chapter 10 na-explain na ni Gabriel sa chapter 9 kung ano yung vision. Yung vision na yon, yan yung Mare. Okay? Dito muna tayo sa diagram. 70 years of Babylonian captivity. Yung unang atake ni King Nebuchadnezzar, 605 BC, okay? Papunta dito sa pag-take over ng Medo-Persia. 539 October 12, doon inatake si King Belshazzar. Huwag tayong malito kay Daniel, Belteshazzar siya, Babylonian name niya. Si Belshazzar, apo ni King Nebuchadnezzar. Pero sa Bible, hindi tumatawag ng grandchildren. Child lang or son. Okay? So ngayon, doon sa verse 1 ng chapter 10, on the third year of Cyrus the king. So ano yung third year ng Cyrus the king? Makita natin dito yung unang pagpasok nila, 539 to 530 activity. Naalala nyo yung prayer ni Daniel sa chapter 9 na parang ilang taon na lang, nung kinaptive sila ng Medo-Persia yung Babylon, andun si Daniel sa Babylon, wala pang nangyayari doon sa promise ng Panginoon. Pero ang promise ng Panginoon, 70 years.
palalayain sila. So ngayon, titingnan muna, I hope nakita na natin yung diagram dito nung 70 years captivity, kailan sila palalayain. Okay? Ngayon, balikan natin. Anong vision yung naintindihan ni Daniel? Yung mensahe at naintindihan niya yung pangitain? Mare. Okay. Ulitin natin. Third year of Cyrus, King of Persia, 536 to 535. Yan yung third year. Balikan natin do sa time of captivity, 605 BC is 70th year. Okay mga kapatid? Ngayon, ang tanong dito, Kuya Epi, ano yung great conflict? Bakit yung mensaheng yon nagdadala ng great conflict kahit naintindihan na ni Daniel yung 70 years? Alam niyo kung bakit may great conflict? Ganito yon. Pinangako ng Panginoon na pagkatapos ng 70 years doon sa Babylonian captivity, ibabalik sila sa Jerusalem. Ngayon, pagbalik nila doon sa Jerusalem, may establish yung city, may tatayo yung temple. At pag naitayo yung temple, darating yung Messiah at gagawin yung pangako ng kaligtasan sa ating Panginoon Hesus. Hindi papayag ang kaaway na mangyari yung pagbalik ng City of Jerusalem tsaka temple. Kasi pag mangyari yon, matutupad yung pangako ng Diyos sa pagliligtas. So kailangan gagawa ng programa ang kaaway para hindi matuloy. Mga kapatid, marami sa atin naniniwala sa pandaraya ni Satanas na memorize daw ni Satanas yung Bible. Si Satanas ayaw niya magbasa, mag-aral ng Bible. Kukuha lang siya ng mga verses dito, verses doon, ipipresent niya yan out of context at ipaparating niya na parang ito yung sabi ng Diyos. Nung tinukso niya si Jesus, saan siya kumuha ng pantukso? Doon mismo sa Bible. Pero ayaw niya yung buong Bible pag-aralan niya, mamasterin niya yon. Hindi. Kasi makikita niya yung sarili niya parang salamin. Kung gaano siya sa kasama, hindi niya tatanggapin yun. Kasi ang dating sa kanyang sarili, siya ang tama, mali ang Diyos. Kaya dito yung great conflict. Okay? Ngayon, bakit ayaw niya na mangyari ang restoration ng temple and the city of Jerusalem? Kasi yan nga yung dahilan. Pag dumating si Jesus, matupad ang pangako ng Panginoon, ganitong mangyayari. Tatapusin yung mga kasalanan ng mga tao, yung pagsasalangsang, tatapusin yung ating mga pagkakasala sa buong sanlibutan ito, sa lahat ng lahi ni Adam. At magkakaroon ng pakikipagkasundo. Kasi hindi binibilang ng Diyos yung ating kasalanan laban sa Kanya. Mababasa niyo yan sa 2 Corinthians chapter 5, verse 19. God doesn't impute their sin against them. Hindi binibilang o itinituring o chinacharge ng Diyos yung kasalanan natin laban sa atin. Ganyan ka tindi ang Diyos. Ngayon, doon sa cross, pagdating ng Messiah, ito yung gagawin niya sa kanyang buhay doon sa cross. Finish the transgression, doon sa vision niya na, sa Mare, make an end of sin, and to make atonement for iniquity. Yung ating pagiging baluktot na katwiran, ipapako doon sa cross, at sa matagumpay na pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesus, doon niya ibibigay yung kanyang matuwid na hostisya at katuwiran na siya ang nagligtas sa ating lahat. Okay? So yan ang nangyari. Pag natapos itong tatlo, ito na ngayon ang bibigay niya sa atin. To bring in everlasting righteousness, seal up the vision, yung Hudson, siselyohan kasi matutupad na yan eh. The vision and prophecy, mangyari yan ng 1844. At pag mangyari yon, yung binuo ng Diyos na little flock, na kung saan tayo ngayon, wag tayo magmayabang na Seventh-day Adventist tayo naliligtas, tayo yung pinagkatiwalaan ng Diyos ng mensahe, the everlasting gospel in its purity and its clarity. Unadulterated, non-commercialized gospel.
So pag nangyari na yan, yung sinasabi na anoint the most holy place, ang ibig sabihin yan, God, the Father, Son, and Holy Spirit will be vindicated through His people sa pamamagitan natin. Ano? Ano lang, medyo great conflict. Ayaw talaga ni Satanas na yung purity ng everlasting gospel may present. Kaya marami tayong mga program na kung ano-ano mga program, ano-ano mga seminars. Maganda yung lahat. Pero ang ingatan natin na baka ma-divert yung mind natin. Kaya yung kanta natin ngayon sa General Conference, focused, grounded in the Bible, focused on the mission. Sana totoo yan. Kasi marami masyadong ngayong distortion. Nakala natin yung pa rin. So ipag-pray natin yan. Huwag tayong mag-accuse. Huwag sa mga leadership. Ipag-pray natin sila. Pag-pray natin ang bawat isa as a church. Okay? So yan, tanda natin. Pagkatapos mangyaring gawin niya laban sa kalaban, ito yung gagawin niyang pabor sa kanyang bayan. Okay? Ganda nito. Ngayon, titingnan muna natin itong Daniel chapter 8. Atras tayo ng konti ha. Daniel chapter 8 verse 27. Sabi ni Daniel, nanghina ako at nagkasakit ako ng ilang araw. Pagkatapos ito, bumangon na naman ako at ginawa kong gawain ko para sa hari. Ngunit ako ay nagtaka doon sa vision. Anong vision yun? Yung blue? Para may color coding tayo. Vision, yung mare. Okay, mare vision. Ang problema ni Daniel, walang pwedeng magpaunawa at walang sino mang makapag-unawa. Yan yung chapter 8. Tapos in-explain ni Gabriel sa chapter 9. Okay? So, titingnan natin to kasi interesting ito. Ano yung vision? Titingnan natin, no? Daniel chapter 8 verses 1 and 2. Highlight lang tayo, hindi natin babasahin buong verses. Third year of the reign of Belshazzar, meron siya nakitang vision. Tingnan niyo yung verse 1, isang vision. Yung verse 2, dalawang vision. Lalagyan natin ng color coding yan para hindi tayo malito. Pula. Okay? Ngayon, yung pula na yan ay chadzon. Saan natin kinuha yan? Sa Greek original. Chapter 8 verse 1. Yung, Hebrew. Yung Hebrew, pagbasa mula kanan, pakaliwa. 3 in year 3, the reign of King Nebuchadnezzar ay vision. Anong vision yan sa Hebrew? Chadzon. Hindi yan hason. Ang pag-pronounce sa Hebrew, para siyang chadzon. Yan yung chapter 1. Pagdating sa verse 2, and I saw in the vision, anong klaseng vision? Chadzon. Chadzon. So meron na kayang idea, naka-highlight naman dito eh. Okay, para for the sake of time. Ngayon, chadzon yan. Balikan natin yung pagdating dun sa chapter 8 verse 26. The vision of the evenings and the morning which has been told you is true. But seal up the vision, for it has to do with and it belongs to now, sa Amplified Bible, distant future. Dito sa verse 26 ng chapter 8, dalawang vision yan. Okay? Yung mare at chadzon. Kita nyo mga kapatid dyan sa ano? Sa diagram. Ayan. Oh. So, kaya hindi na mahirap mag-aral ngayon kasi pipindutin mo lang dyan sa mga telepono nyo o sa laptop, may signal kayo. Makikita nyo na napaka-importante yung mga wordings dito sa Greek at Hebrew sa mga original. Para makita natin yung distinction. Pag sa English kasi, vision lang eh. Dito may distinction siya. Anong vision? Mare, maliit na pangitain. Ang chadzon, yun yung malaki. So yung mare, yan yung 490 years, 70 weeks are determined upon thy people. Itong chadzon, sa loob ng chadzon, itong mare. Okay? Nakita ninyo yan sa diagram. Makikita naman natin yan uli. Tuloy tayo mga kapatid. So, pinalaki ko lang. So, dito may idea na tayo. Ano nga yung mare? Appearance, sight, vision. Diyan lang sa, malapit siya. Maliit na vision. Yung chadzon, yung malaki yan.
revelation sight. Okay? Ngayon, kaya sabi ni Daniel, chapter 8, verse 27. 26 yun, ano? Yung hindi niya naintindihan. Sabi niya, walang makapagpaliwanag, walang nakaunawa kahit sino. So yun ang naging problema. Pero inexplain niya ni Gabriel sa chapter 9. Yan yung pinag-aralan natin last time. Okay? Doon sa mga hindi naka-attend, pwede niyong reviewin sa series ng Santiago Bukid page. O kung anong tawag niyan. Medyo nalilate tayo sa sa mga terminology. So ngayon, dito sa chapter 9, na explanation ni Gabriel, 23 to 24, 70 weeks, yung vision ng mare, 70 weeks. Tapos pagdating dito sa verse 24, seal up the vision, prophecy unto the anointed most holy. Pagdating dito sa chapter 10, yung binasa natin kanina, no? In the third year of Cyrus the king of Persia, a message was revealed to Daniel, whose name was Belteshazzar, and the message was true and one of great conflict. Sa kabila ng malaking tunggalian na ito, naintindihan na ngayon yung message at naunawaan niya yung pangitain. Anong pangitain yon? Mare. So good news. So may mga panahon mga kapatid na magbasa tayo, mag-aral ng Bible, hindi kaagad natin maintindihan. Huwag tayo ma-discourage. Kasi si Daniel mismo, isa sa pinakamatalinong lingkod ng Diyos at tao na hanggang patuloy siya nagpipray, may reason pala bakit hindi niya kaagad nakuha yung message. Okay? So ngayon, tuloy tayo. Verse 2. In those days, Daniel was mourning. Nagluluksa siya. Gaano katagal? 3 whole weeks. 21 days yan mga kapatid. At this time, mid-80s na si Daniel, mga 84 years old. Pero nag-fasting pa rin siya. Ng 21 days. I ate no pleasant or desirable food, nor did any meat or wine come to my mouth, and I did not anoint myself. Itong anoint, tsaka yung pagkain ng mga, yung nakabagay dito, ito yung form of worship nila kasi wala na silang temple eh. So the way they do worship, i-anoint yung sarili, kakain ng tamang pagkain, ay yung wine dyan, hindi yung wine na nakakalasing, yung wine na galing sa grape juice na alam na natin na it represents, kasama yan sa worship nila. Kumbaga sa atin, communion. For 3 full weeks. Verse 4. On the 24th day, kasi 21 eh, on the 24th day of the first month, yung first month dito, sa Jewish calendar, pag in-apply natin yan, between March and April yan. Okay? I was on the bank of the river Hiddekel na Tigris. Yung sinulat ni Daniel ito kasi nandito na siya sa Medo-Persia, ang reference niya dito na Great River, actually yung Euphrates River. Na yan yung hinati nila Cyrus at the Darius, paano nila pinasok yung Babylon. So this time, on the 24th day, nandun siya sa ilog na yan ng Tigris or Hiddekel. Originally, Euphrates River. Ngayon, papansinin natin dito sa, hindi na natin babasahin lahat. Pag may chance kayo, basahin yung buong verses. Gusto ko lang i-highlight dito. Verses 5 to 9, meron siyang nakita. Man dressed in linen. Tapos dito sa verse 7, now Daniel alone saw the vision. Vision, vision. Lalagyan natin ng color coding yan. So ngayon, nakita nyo yung color na blue. Tingnan nyo yung color na blue, Vision, vision. Ngayon, yung color na blue dito sa vision, nakalink siya doon sa man dressed in linen. I raised my eyes and looked, and behold, there was a man dressed in linen, whose waist had a belt of pure gold, of Uphaz. His body was like, kayo na magbasa niyan, basta linagyan ko lang dyan ng highlight kung ano ang nakita niya dito. May nakita siyang tao. Pagdating dito sa
Verse, tingnan niyo yung verse 7 ha. Hinighlight ko dito yung verse 7. I now Daniel alone saw the vision, while the men who were with me did not see the vision. Nakita niyo yung pangitain? Siguro inisip niyo kasi blue, mare. Oh, malapit yung mare. Pero hindi yan mare. Exciting ito mga kapatid. Kaya masaya talaga mag-aral ng word. Now I, Daniel, alone saw the vision. Siya lang nakakita. Yung mga kasama niya, hindi nakita yung vision. Pero sa kabila ng hindi nakita yung vision, yung laking takot dumating sa kanila at sila ay tumakbo at tumago. Nakita niyo? Ngayon, sabihin niyo, yan Kuya Epi, yung vision, mare yan. Malapit na. Yung vision na yan, kahit blue siya, hindi siya mare. Yan ay mara. Okay? Yung mara na yan, ang meaning niyan ay great warrior. Dakilang mandirigma. Yun yung nakita niya. Okay? Ngayon, itanong ko sa inyo para exciting itong pag-aaral natin. Sino sa inyo ang nakaalala sa New Testament na nakaranas ng ganito? Na may nakita siya, yung mga kasama niya hindi nakakita, ganun din ang nangyari. Ewan ko kung meron kayong maalala ganyan. Kung hindi, ipaalala ko na lang sa inyo. Si Saul, uusigin niya yung iglesia at nagpakita sa kanya doon sa road to Damascus. Basahin natin. Patrani, meron ka ba dyan Acts chapter 9 verse 7? Habang on the way si Saul kasama niya mga sundalo na uusig sa iglesia, yun ang nangyari sa kanya. Acts chapter 9 verse 7. Oo. At ang mga taong kasama niya sa paglalakad ay nangagtilihan na hindi makapagsalita, na naririnig ang tinig, datapwat walang nakikitang sinuman. Hindi nila nakita. Pero natakot din sila. So, parallel, ano? Nakita ni Daniel, nakita din ni Saul na naging Saul siya. Ano? So, yan ang exciting dito mga kapatid. Okay, balikan natin itong verse 7. So, hindi siya mare. Okay? Sa loob ng mare, nakita niya yang mara. The mighty man, mighty warrior. Okay. So ngayon, balikan natin ito pero bibigyan ko ng color coding. Daniel chapter 10 verses 5 to 9. Belt of pure gold Uphaz. His face was appearance of lightning. His eyes were like flaming torch. Feet like gleams of polished bronze. Sound of his words like sound of a multitude. Parang maraming tao. Okay? Ngayon, si Daniel ito yan yung nakita niya doon. Meron na naman kayong naalala na may nakakita din na ganito din. Na-excite ka ba, brother? Patrani? Oh. Kaya maraming theologian na naniniwala talagang, lalo na tayo as a church Adventist, yung partnership ng Daniel and Revelation. Tingnan nyo. Revelation chapter 1, 13 to 8. Hindi na natin siya babasahin lahat. Pero nakita niyo yung color coding? Wrapped around his chest with a golden sash. Yung face dito sa kay Daniel, appearing like lightning. His face was like a sun shining in its strength. Bronze, like a gleam of polished bronze. His feet were like burnished bronze when it has been heated to a glow in a furnace. So dito makikita natin mga kapatid, i-highlight natin to para kasi baka maguluhan kayo. Yan yung nakita ni Daniel. Okay? Ito naman yung nakita ni John. Iisang being yan na nakita nila. Pero ang malaking kaibahan,
nung nakita ni Daniel at ni John, nung panahon ni Daniel na nakita niya ang pangintaing ito, ang nakita niya ay si pre-incarnate Christ. Pangako pa lang yan, pinakita na kaagad ang mangyayari na darating yung Kristo na magliligtas sa buong sanlibutan mula sa kasalanan at kamatayan at pandaraya ng kaaway. Okay? Nung nakita naman ito ni John, noong 94 AD, doon sa island of Patmos, ang nakita niya na Jesus was the resurrected Christ. Ibig sabihin, tinapos na ni Jesus ang gawain niya na nakita doon sa vision ni Daniel sa pagliligtas mula sa kasalanan, kamatayan, at pandaraya ng kaaway. Magandang balita po ba yan, mga kapatid? Oh, sinong Amen. tatamarin mag-aral ng sinong tataparin mag-aral ng Bible kung ganito kaganda yung ang ganda ng mensahe, ang ganda ng mensahe, ang ganda ng presentation ng Word of God kung talagang magsasaliksik lang tayo. Ngayon, ano ang punto dito nung nakita ni Daniel at nakita ni John the Revelator? Ano ang punto dito? Balikan natin itong Daniel chapter 9 na may nakita siyang at this time on the 3rd year of Cyrus king of Persia, nakita niya itong si Mara. Anong point dito? Patroni, ang point dito, balikan natin yung pangako ng Panginoon sa reference ni Daniel, nakapwa niya propeta pero reference pa rin niya. Tayo pag mga, alam mo, kapwa natin pastor, hindi na tayo, magsesermon yung kasama natin pastor, hindi na tayo makikinig kasi kasama ko na yan, alam niyo ko na yung mga sasabihin. Si Daniel hindi ganyan yung mindset niya. Kahit propeta siya, ang kanyang reference pa rin, yung kapwa niyang propeta na pinagbigyan din ng Panginoon ng pangitain. So anong sabi dito ng Panginoon kay Prophet Jeremiah? Chapter 29 verse 10. Basa sa Tagalog, Patrani. And Jeremiah chapter 29 verse 10, Ah, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, pagkatapos na maganap ang 70 taon sa Babylonia, aking dadalawin kayo at aking tutuparin ang aking mabuting salita sa inyo sa pagbabalik sa inyo sa dakong ito. yan, okay. So kailan sinulat to ni Daniel at kanya nakita ang pangitain? The 3rd year of Cyrus the king. Ano yung 3rd year ng Cyrus the king? Yan yung landmark ng 70th Babylonian captivity. Nakuha natin, mga kapatid? So doon pangako ng Panginoon, tinupad talaga ng Panginoon. Samantalang naisip ni Daniel, parang walang ginagawa ang Diyos. So doon sa vision ng Mare, nakita niya yung Mara. Sino yung Mara doon? Si pre-incarnate Christ. Kaya, mga kapatid, titingnan natin dito yung Daniel chapter verses 10 to 14. Pero bago yan, mga kapatid, gusto kong ipaabot sa inyo yung napakahalaga, yung pagdalaw ng Panginoon ay katuparan ng kanyang pangako na naiisip nga ni Daniel parang hindi na mangyayari. Parang nag-iba yung panukala ng Diyos. So ituloy muna natin to, 10 to 12. Then ahead, di ba, natakot natakot yung mga tao, tapos si Daniel nakakita. Then a hand took hold of me and raised me to my hands and knees. I was still trembling. Kasama si Daniel doon sa pagkatakot. The angel said to me, Daniel, mahal na mahal ka ng Panginoon. Greatly beloved sa ibang translation. Daniel, sa Ilonggo, Daniel, Bisaya, sa Daniel nga pinalangga sang Diyos. Magtindog ka, tumayo ka, stand up and listen carefully to what I am going to say. Okay? Pakalimutan mo muna yung takot mo, pakinggan mo itong sasabihin ko sa iyo ng maigi. I have been sent to you. When he had said this, I stood up, still trembling. Medyo nanginginig pa siya.
Then he said to me, Daniel, huwag kang matakot. Dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kailan nag-umpisa ang pakinig ng Diyos ng panalangin ni Daniel, mga kapatid? First day, you decided to humble yourself in order to gain understanding. So 21 days siya nagpray, nagpuasa, prayer and fasting. Umpisa pa lang ng unang araw na pagpray ni Daniel, dininig niya ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag tayong makinig sa experience natin kasi tatlo ang sinasabi nilang answer ng Diyos. Wait, yes, and no. Sa experience natin yan kasi yung no, wrong number yung dinadial natin pagtawag sa Panginoon. Yung wait, hindi wait, may timing, may kanyang sariling timing ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Kasi iba yung my thoughts are not your thoughts. Sabi ng Panginoon. Isa lang ang sagot ng Panginoon sa prayer. Yes. So sinabi ni Gabriel dito, sa unang araw, na pagpanalangin mo upang ikaw magpakumbaba at gusto mong maunawaan ang pangitang ito, may utos na kaagad sa akin na pumunta sa'yo. I have come to answer your prayers. Praise the Lord, mga kapatid. Sa panahon na nanalangin tayo, parang delayed yung answer ng Panginoon. Huwag nating i-interpret na delayed. Yes yan, sang-ayon sa kanyang kalooban. Baka hindi tayo ready na ibigay niya kaagad yon. Kasi dito nga, mananalangin siya, bigyan siya ng understanding, pero nung nandyan na yung sagot, nanginginig siya, natatakot. Kita natin mga kapatid. So, mag-pray lang tayo in faith. Tuloy, huwag tayong magtiwala sa takot natin, sa feelings natin, sa experience natin. Doon tayo sa kapangyarihan, katotohanan na dala ng salita ng Panginoon sa magitan ng banal na Espiritu. Okay. Ngayon, verse 13. Pumunta na ako sa unang araw pa lang ng panalangin mo para bigyan ka ng pag-unawa. Alalahanin mo, Daniel, ikaw ay minamahal. Tanggalin na natin tong Daniel ngayong gabi, ilagay niya yung pangalan niyo doon. Sinong minamahal ng Diyos? Ikaw. Si Adonis, Sister Lemmy, Partrafi, Rico, tayo lahat, ilagay mo yung pangalan mo doon. Pero bakit hindi ka agad natanggap ni Daniel? Kasi nga may great conflict. Ano yung great conflict na yon? Ito, ni-explain na ni Gabriel. But the prince of the kingdom of Persia opposed me. Ito yung great conflict na dapat hindi maintindihan ni Daniel para pag walang pag-unawa, walang karanasan, at pag walang karanasan, walang katuparan. Pero mga kapatid, hindi pwedeng hadlangan ang makapangyarihang pangako ng Diyos. Amen? Hindi pwedeng hadlangan o i-distort ng kaaway. So the kingdom of Persia opposed me for 21 days. Ilang araw nagpuasa si Daniel? 21 days. Anong araw sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin? Sa unang araw pa lang dininig at pinadala na si Gabriel. Pero bakit hindi natanggap? Kasi for 21 days, inoppose siya ng Prince of the Kingdom of Persia. Tindihan, no? Then Michael, one of the chief angels, kaya pag-aaralan natin to, pero alam naman natin na yung si Michael dito ay si pre-incarnate Christ. Alam na natin yan as an Adventist. Amen? Then Michael, one of the chief angels, came to help me because I have been left there alone with the king of Persia. Si Gabriel, na nakatayo sa kanan ng luklukan ng Diyos, kailangan tulungan ni Mikael. Bakit? Kasi nandun meron siyang tunggalian sa Prince of the Kingdom of Persia. Kailangan tulungan ni Michael. So, ibig sabihin nito mga kapatid, itong Prince of the Kingdom of Persia, hindi ito si Cyrus. Okay? Sa susunod, pag-aaralan natin kung sino talaga yan. Verse 14. I have come to make you understand what will happen to your people in the future. This is the vision about the future. Dahil sa verse 1, naunawaan niya na yung mare,
vision, yung blue, itong vision ngayon na ipapaliwanag dapat ni Gabriel dito sa chapter 10, doon na ito maipapaliwanag sa chapter 11. Kaya huwag kayong mawawala sa chapter 11. Hindi pa kagad tayo pupunta ng chapter 11 kasi hindi hahatiin lang natin itong Daniel chapter 10 ngayon para hindi kayo mapagod. At syempre pag mahaba na, nakakapagod na yung mind natin, pagod na rin, no? Pero ang prayer ko, pag hindi kayo nakakapagpatuloy ngayon, makatulog kayo, sundan nyo. Ni-encourage ko mag-aral talaga tayo mga kapatid. Napakasarap mag-aral kasi tama ang information lahat ng salita ng Diyos. Okay? So this is a vision about the future. Sinasabi ko sa iyo ang mangyayari in the future para sa inyong bayan. Okay, ngayon, ito yung lesson muna na kukunin natin. Napakahalagang punto mga kapatid na dapat natin isaalang-alang mula dito sa lesson na natanggap natin kay Daniel. So yung aklat ni Daniel at mga pangitain, hindi lang ito tungkol sa mga halimaw, sa mga time prophecies at mga mysteries na kuminsan ang hirap unawain. Yung vision ni Daniel, by the grace of God, meron silang pananampalataya at taos-pusong pagsasaliksik sa Diyos. Dito nagtagpo ang tunay at katotohanang personal na pagbisita ng ating Panginoong Hesus, the pre-incarnate Christ. Linalagay ko yung word na pre-incarnate kasi pag ginamit natin na si Jesus Christ mismo, tama din yon, kaya lang kailangan hindi pa siya Jesus Christ na incarnate. Vision pa lang ito na ipapakita ng Diyos na yun ang gagawin. So this time, nung nakita ni Daniel, 500 years before mangyari, kaya ang tawag dito si pre-incarnate Christ. Si Michael siya. Michael the Archangel. The Mara, mighty warrior. Biro mo, si Gabriel na makapangyarihan na angel, kailangan niya si Jesus. So Christ is the guardian of the Jewish nation. John chapter 1 verse 11. Ito yung pag-asa ng bawat isa sa atin na sa kabila ng ating mga pinagdadaanan na hirap sa buhay, kailangan natin yung personal na nakikipag-ugnay sa atin na Diyos. Tingnan natin itong Martane, pwedeng pabasa ng John chapter 1 verse 11? Nakamute yata kayo. John chapter 1, verse 11, tayo po dito. Siya ay naparito sa sariling kanya at siya ay hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Mabigat ito mga kapatid. Kasi baka mamaya, pero mo yung si John binigyan siya ng inspiration ng Holy Spirit na itong pumunta dito, si Kristo, pinuntahan niya yung sarili niyang bayan. Pagdating niya dito, yung sarili niyang bayan mismo, yun ang nagtakwil sa kanya. Tayo, pag umuwi, halimbawa, nandito tayo sa Amerika, uuwi ka ng Pilipinas. Pagdating mo doon, pumunta ka sa mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, walang kibuan, parang walang magkakilala kasi hindi ka nakapagpadala ng pera. Anong feeling natin? Disappointed tayo, no? Yan ang naramdaman ni Jesus sa kanyang pagkatao. Pero, hindi niya in-entertain yung feeling niya. Ang in-entertain niya kung anong kalooban ng Ama na mailigtas itong mga taong sarili niyang bayan na linalang niya na nagtakwil sa kanya, mailigtas dahil sila ay dinaya ng kaaway. Hindi, no? Okay, verses 12 and 13. Titingnan natin kung, huwag mo munang basahin sa Tagalog to, Portrani. Mamaya ka na magbasa ng Tagalog pagkatapos dito. Itatanong ko muna dito kung yes or no. Kayo nang sasagot dyan sa inyo sa mga nakikinig. Sabi ng John chapter 1 verses 12 and 13. But as many as received him became the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Tatanong ko sa inyo,
Diyan sa mga nakikinig. Tama ba itong verse na to? Hindi. Isulat nyo diyan. O huwag nyo lang isulat. Para siyang tama. Pero hindi yan tama. Mali yan. Kasi yung tunay dito, yan. But as many as receive Him, to them give He power or authority to become sons of God. Ganito yun mga kapatid. Hindi natin tinanggap si Jesus, kaya naging anak tayo ng Diyos. Ang tinanggap natin, dahil ang kinidnap tayo ng kaaway, hindi na natin siya nakilala. Kaya pag nagalit tayo, ang mura natin, anak ka ng demonyo. Kasi yun ang kilala natin na tatay ng kaaway mo. Kaya pag may kaaway ka rin, sasagutin ikaw ang anak ng demonyo. So lahat, yun ang hindi, ikaw ang anak ng demonyo. O kaya, sasabihin, demonyo ka, hijo demonyo. Sa Spanish kasi yung influence natin eh. Ang reality niyan, anak tayo ng Diyos, dahil kinidnap tayo ng kaaway, nabuhay tayo, lumaki at nagkaisip na walang pagkakilala sa Diyos. Ang nakilala nating ama, yung tatay natin, John 8:44. Hindi natin kilala yung Matthew chapter 5 verse 48. So dalawa yung tatay natin. Tatay by kidnapping and tatay by creation. Ano yung Matthew 5:48? Be ye therefore perfect, even as your Father is perfect. Hindi yan sinlessness ha. Yan ay maturity sa agape, sa love of God. Ngayon, na-receive natin yung message ng gospel, tinanggap natin si Jesus, bigyan tayo ngayon, i-restore sa atin ngayon yung ating sonship or daughtership. Yan yung authority. Wow! Ngayon, maranasan ko na ang tunay kong katayuan na ako pala ay anak ng Diyos. Kaya pag magalit ka sa kaaway mo, huwag mo nang murahin, mahalin mo na. Sabi mo, anak ka ng Diyos, tanggal yung galit mo. Nangyari na yan, marami na yan nangyari sa experience ko doon sa mga, kasi hindi sila naniniwala. Kuya Epi, baka mamaya hindi totoo yan. Isa sa mga pangyayari, yung driver sa akin doon sa Cubao, pamangkin ng ating kapatid dito, nagalit siya sa gasoline boy kasi ang tagal ibigay yung resibo. Sabi ko, sabi mo anak siya ng kapatid, magkapatid kayo. Huwag mo munang murahin, mahalin mo muna. Nung sinabi niya yon, ang na-benefit talaga siya mismo. Sabi niya, Brad, alam ko matagal yung resibo, naiinis ako sa'yo, pero mahal kita dahil magkapatid tayo, anak ka ng Diyos eh. Ay, salamat po, salamat po. Siya mismo na gusto niyang murahin, naranasan niya na iba pala talaga yung power of word na galing sa salita ng Diyos. Kasi pag magmura tayo ng anak ka ng kung ano, lalo ka magagalit, lalong iinit ang ulo mo kasi hindi totoo yun eh. So yan ang meaning niyan mga kapatid. Hindi tayo tatanggap sa Diyos, kaya ginawa niya tayong anak. Yung tinanggap natin tungkol sa Diyos, yung katotohanan na tayo ay anak niya by nature, by creation, and by redemption. Okay? Sana nakuha natin yung punto dito mga kapatid. Ngayon, yung mapagmahal na Diyos. Personal God is exactly what every believers, tayo lahat, iba-ibang mga pinagdadaanan natin, kinakailangan natin. At ito ay matatagpuan natin. The center of our difficult time and calamity and captivity. Patrani, pwedeng pabasa sa Tagalog, Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Sa sitwasyon natin na parang hindi sumasagot ang Diyos. Sumagot siya pero hindi natin nasisense. Hebrews chapter 4, verses 14 to 16. Ang sabi diyan? Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay iingatan natin matibay ang ating pagkakilala. Sapagkat tayo ng isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahawag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Verse 16, magsilapit nga tayong may pagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsalo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon na pangailangan. Kita niyo mga kapatid? Nakri ko, wag mo muna tatanggalin yung Tagalog dyan. Itong verse 16 mga kapatid,
ini-encourage tayo lumapit sa Diyos sa luklukan ng awa, luklukan ng biyaya, upang pag dumating yung pangangailangan, meron ng biyaya kaagad na tutulong sa atin. Hindi tayo lalapit sa luklukan ng Diyos dahil may nangyayari o kailangan natin. Wala pang nangyayaring kung anuman, iniimbitahin na tayo, niyayaya na tayo na lumapit sa luklukan ng Diyos upang tayo ay makasumpong, upang tayo ay makasumpong ng biyaya na anong gagawin? Tutulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Ganda nito mga kapatid kasi yung ating saserdote na nasa langit, ang ating Panginoong Hesus, hindi lang siya tagapagligtas na siya linigtas niya na tayo. Saserdote na siya ngayon, tagapamagitan at tagalaban, laban doon sa akusasyon ni Satanas na hindi tayo pwede ng langit. Bakit siya naging saserdote para sa atin? Bakit siya naging panlaban ba yan? Yung defender? Ano ba sa Tagalog ang defender, Patrani? Manlalaban? Oo. Bakit siya manlalaban? Kasi tinukso siya sa lahat ng bagay na kung ano man ang tukso na dumarating sa atin, hindi yan bago. Dumating na yan kay Jesus, na panagumpayan na yan. Kaya pag lumapit tayo kay Jesus, sasabihin niya, dumaan na ako dyan. Naalala ko yung meron tayong mga kapatid na bagong dating dito. Iba-iba yung pagdating dito sa Amerika eh. Merong legal, merong illegal. Merong ako, by the grace of God, legal yung pagpunta ko rito. Meron tayong mga kapatid na pumunta dito ng illegal. Medyo nagkahirap-hirap ang buhay kasi illegal nga eh. Ngayon, ang nangyayari, sisisihin ng Diyos na parang hindi dininig yung panalangin nila. Dininig yung panalangin na makapunta rito. Pagdating dito, mahirap ang buhay. Oh, so kabilang side lang yung dininig ng Diyos. Yun ang sabi nila. Sabi ko kapatid, una sa lahat, ginamit natin ng Diyos pagpunta dito sa ating. So medyo masakit yun, pero kailangan sabihin ang katotohanan. Kailangan mag-confess tayo sa doktor kung anong nararamdaman natin para mabigyan tayo ng tamang gamot. Ngayon, ang nag-comfort sa kanila ganito. Sabi ko kapatid, yung mga karanasan natin paghihirap, dahil baka mamaya, meron naman tayong kababayan na ganyan ang pangyayari, ibibigay niyo yung karanasan nyo ngayon, magbibigay ng comfort. Anong karanasan? Na kumisang ginagamit natin ng Diyos sa sariling kapakanan. Bibigyan tayo ng disiplina ng Diyos, ng karanasan, resulta ng ginawa natin na hindi tama, matututo tayo ng lesson, at ganun din sa mga mangyayari, magiging comfort yon. So si Jesus dumaan sa lahat ng tukso, na anumang tukso na wala nang bagong tukso na darating sa atin, dumaan na yan kay Jesus at napanagumpayan niya na. So mga kapatid, meron tayong saserdote na mapagmahal, compassionate, personal God na pwede nating lapitan anytime. Okay? So mga kapatid, ganito na yon. Pwede pabasa ng verse 10. Patrani, malapit na tayong tapos. 10 and 11. Sige. Daniel chapter 10, verse 10 and 11. At narito, isang kamay ay humipo sa akin, na nagtayo sa akin sa aking mga tuhod at sa mga palad na aking mga kamay. At sinabi niya sa akin, O Daniel, ikaw na lalaking minamahal na mainam, kain mo na aking sa iyo, iyong tuwid, pagkat sa iyo sinugo ako ngayon, at ng kanyang masalita, ang salitang ito sa akin, ako'y tumayo na nanginginig. Yan. Anong sabi niya? Pumunta ako dito sa iyo, pinadala ko sa iyo. At ngayon, nandito ako para sabihin sa iyo. Ang sinabi niya, at siya ay tumayo na nanginginig. Ngayon, ito yung magiging last part natin mga kapatid. Sabi sa kanya, huwag kang matakot, Daniel. Binasa na natin to kanina, kaya lang dito tayo magtatapos ngayon.
Huwag kang matakot, Daniel. Ako ay sa unang araw pa lang na ikaw ay humihingi sa Diyos, meron na kagad utos, dininig ka na, dahil ikaw ay minamahal, dininig ka na, at inutusan ako pumunta dito sa iyo para bigyan ka ng karunungan. Pero ano nga yun? The prince of the kingdom of Persia opposed me for 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me, for I have been left there with the king of Persia. Ngayon, bago tayo magtapos, mga kapatid, tiyakin muna natin na itong king of Persia dito, hindi yan si literal na Cyrus. Okay? Ganito yan. Bibigyan ko kayo ng example para bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong gabi, meron tayong idea sa Diyos na pinaglilingkuran natin na hindi siya pabaya. Okay? Punta natin yung Exodus chapter 12 verse 23. Alam niyo yung salot doon, di ba? Na kailangan maglagay sila ng dugo sa pinto. Okay. For the Lord will pass through to slay the Egyptians, and when he sees the blood upon the lintel and the two sides of post. Mga kapatid, dito sa utos ng Diyos na maglagay ng dugo sa may pinto, saan banda ilalagay? Ilang lugar? Ilang bahagi ng pinto ang lalagyan? 3. Sa taas at sa 2 gilid. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Sa gagawin ng Diyos na pagpapalaya ng mga Israelites mula sa pagiging alipin sa Egypt, nandyan yung Father, Son, and Holy Spirit. The 3 persons in one. Kaya 3. Bakit hindi na lang isang dugo? Kasi si Kristo lang naman ang may dugo. Kasi yung dugo, buhay yan. Hindi yan yung dugo natin na element. Okay? So yun ang order ng Panginoon. Maglagay kayo ng dugo sa 3 banda ng pinto. Okay? The Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to come into your houses to slay you. Mga kapatid, yung ano nga yung tawag doon na angel? Angel of death, di ba? Ang sabi dito, the destroyer. Ang magdi-destroy, mga kapatid, hindi Panginoon. Si Satanas. Sabi ni Jesus, I am the good shepherd. I lay down my life to my sheep. Pero, the enemy will come to destroy and kill. Si Satanas yan. So yung paglagay pala doon ng dugo, pag dumaan yung angel of death, hindi yun ang Diyos ang angel of death. May darating na mamamatay. Pero hindi niya mapepenetrate dahil nandyan yung presence ng Father, Son, and Holy Spirit, the Trinity. Nakuha natin, mga kapatid? Oh, isa pa. Dito sa 2 Samuel chapter 24 verses 15 and 16. Pwede pabasa ng verse 16, Partrani? 2 Samuel chapter 24 verse 16. 2 Samuel chapter 24 Verse 16. verse 16. Verse 16. At nang iunat na anghel ang kanyang kamay sa dakong Jerusalem upang gibain at ay nagsisisi ang Panginoon sa kasamaan at sinabi sa anghel na lumipol ng bayan, siya na ngayon itigil mo ang iyong kamay, at ang anghel ng Panginoon ay nasa giikan ni Arauna na Jebuseo. Sa 16 yan? Apo. The Lord relented from the calamity and said to the angel who destroyed the people, it is enough. Now relax your hand. Sinasaway ng Diyos yung angel na destroyer. Kasi itong great conflict ng Daniel chapter 10,
away ito ng spiritual. Yung angel ng mga Panginoon at yung mga fallen angels. Pero ang leader si Satanas. So mga kapatid, dahil ayoko na mapagod tayo, dadahan-dahanin natin ito. Dito lang muna tayo sa kalahati ng Daniel chapter 10. Okay? Tandaan natin mga kapatid na kung merong yung angel of death o kung ano man yung angel slayer or destroyer, hindi yan ang Panginoon. Because God is a God of life. God is a God of the living. Siya yung source ng life at nagbibigay siya ng buhay. Yung patay, kailangan niyang buhayin. Bakit niya papatayin? So meron na tayong idea dito na yung the prince of the kingdom of Persia na nag-oppose para hindi matupad yung pag-rebuild ng Jerusalem and the temple para hindi dumating yung Messiah, binibigyan ng balakid para hindi matupad, pero walang pwedeng pumigil sa programa ng ating Panginoon. Amen? Ng kaligtasan. So ngayon, yung ibibigay ko ito bago tayo mag-end, na itong lahat ng tunggalian na ito, yung may mga tao na mga kumisan iniisip natin na parang kalaban, yung halimbawa sa politics, dito sa Amerika, dalawa ang, yung Democrat tsaka, yung isa, Partrani? Democrat tsaka, yung mga iba sa inyo, alam nyo, nakalimutan ko na. Yung dalawang bahagi ng gobyerno dito sa Amerika, yung dalawang parties nila. Tayo dyan sa Pilipinas, marami. Iba-iba ng mga political parties. Democrat and ano yung isa? Republican. Ah. Akala natin magkaaway sila. Pero pag pinag-aralan natin yung Book of Daniel, itong mga ito, ginagawa nila yon not in his power. Kagaya nitong little horn sa Daniel chapter 8, 22 to 24, but not in his own power. So pag merong mga ganyan mga pangyayari na mga kalaban, kahit sa gawain, hindi yan galing sa kanila. Galing yan sa kalaban ni Satanas. Gagamitin niya yung agent niya ng mga tao. Okay? So wag tayong ma-discourage. Kaya dito sa verse 14, ang sabi ni Gabriel, I have come to make thee understand kung anong mangyayari with your people in the latter day, for yet the vision is for many days. Yan yung Hudson. Okay? Sa ending. So ngayon, mag-e-end tayo dito sa verse 15 at umpisa natin to next week sa susunod na Sunday. When he had spoken to me according to these words, I turned my face toward the ground and became speechless. And behold, one of the resembled as human being was touching my lips. Then I opened my mouth and spoke and said to him, Who was standing before me, O my Lord? As a result of the vision, anguish has come upon me, and I have retained no strength. Talagang mahinang-mahina siya. For how can such a servant of my Lord talk with such as my Lord? As for me, there remain just now no strength in me, nor has any breath been left in me. Talagang hinang-hina siya. Pero mga kapatid, yung nakita niya na parang human being, hindi yan Maria, Mara. Sino yon? Si pre-incarnate Christ, Michael the Archangel. So yun yung 70th year na prayer ni Daniel, third year of King Cyrus. Yun ang pangako ng Diyos na pagkatapos ng 70 years, dadalawin ko kayo. Doon na nagbisita si pre-incarnate Christ kay Daniel sa pangako niya at tutulungan si Gabriel ipahayag ang katotohanan ng pangitain. Okay? Pero yung pangitain nito ipapahiwarag doon na yan sa chapter 11. So mga kapatid, next week, itutuloy natin tong Daniel chapter 10. Okay? So wag tayo ma-discourage kung hindi natin maintindihan agad.
Huwag tayo ma-discourage kung ang prayer natin parang hindi sinasagot. Kasi ang Panginoon natin nandyan sa atin lagi. And lo, I am with you. Hindi niya sinabing I will be. Matthew 28 verse 20. And lo, I am with you even to the ends of the world. So patuloy lang tayo mag-aral, magbasa ng prophecy ni Daniel, mga kapatid. Patay na si Daniel. Sino ang magdadala ng mensaheng ito? Hindi na individual. Yung itinayo ng Diyos na iglesia na magbibigay ng mensahe, Seventh-day Adventist Church, dito natin itutuon ang ating pananampalataya, ang ating mensahe, the everlasting gospel, Christ and His righteousness, na yun ang foundation ng kaligtasan natin. From beginning to end, hanggang pagdating ni Jesus, my hope is built on nothing else but in Jesus' blood and His righteousness. Dito tayo nagtatapos ngayon. Partrani, magandang gabi. God bless us all, mga kapatid. Spread the word, grow in the Lord, and I love you all in the name of the Lord. Partrani. Yan, thank you po na marami, Pastor, sa isang napakagandang presentation. At tunay ng Diyos ay tapat. Yung kanya pong mga ipinangako ay kanya pong tinutupad. At tandaan natin, mga kapatid, na ang Diyos, ang ating mga panalangin ay dinidinig. At hindi lang dinidinig ng Panginoon. Ayon po sa ating na pag-aralan, ito po ay kanyang tinutugon at ang kanyang tugunan ay big yes, mga kapatid. Kaya tayo po ay huwag mag-alala, mga kapatid. Huwag tayong ma-discourage. Sabi nga kanina ni Pastor, huwag po tayong magulumihanan. Sabi po doon sa John 14 verse 1, dahil ang Panginoon ay nakatunghay sa bawat isa sa atin, nakikinig, naririnig niya yung ating mga panalangin. Kaya atin pong purihin ang ating Panginoon sa kanya pong kabutihan sa titina sa bawat isa sa atin, mga kapatid. At bago tayo magtapos, mga kapatid, nais kong batiin muli ang ating pong mga nakasama sa gabing ito. Yan, si Sister Lolet Obon, si Sister Adoracion Baltasar, si Partafi Paligod, Orlina, diyan po sa kanila pong opisina. Sama yung kanyang mga si Part Alvin at ganoon din yung kanyang mga kasama diyan sa Justice Department. Si Ma'am Beth Sakiton Orlina, si Sister Merce De Luna, ganoon din si Brother Nick Estrera, si Sister Imelda Kibla. Ito po ay buhat sa Baguio City. Ayan, kasama natin yung Pastor. Ganoon din si Neptali Monticalvo. Siya po ay buhat sa, ang layo-layo nito, Mag-Iangkang Bayugan, San del Sur, sa Mindanao. Ang layo nito ating mga kapatid. Ganyan din si RMLGF Jr. na mga Batista. Good evening, Pastor. Good evening, Daddy Pastor. At ganyan din si Leonora Dormele. At sa mga lahat pong ating pong nakasama sa gabi ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid, na kayo po ay ating pong nakasama. At ganoon din naway sa ating pong pagmamahinga. Ito pong talata na aking pong babasahin ay buhat po sa Psalms chapter 4 verse 8. Sabi po dito, payapa tayong hihiga at gayon din matutulog sapagkat ang Panginoon ay pinatatahan tayo mag-isa sa katiwasayan. Ayan, purihin ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At yan din, Pastor, para po sa ating closing prayer, kayo po ang manguna. Amen. Thank you, Part Ronnie. Bago tayo mag-pray, gusto ko lang batiin, kasama din natin dito si ating kapatid at partner sa gawain dito sa New York, Sister Jocelyn Williams. At nabanggit ko na rin kanina si Brother Adonis at si Sister Risa. Mga supporters natin yan sa gawain dyan sa Pilipinas. Doon sa mga makakapanood, na hindi natin nabanggit dito kasi hindi nag-a-appear lahat. Ang pagpapala ng Panginoon, karunungan ng langit, at kapangyarihan, presensya ng Banal na Espiritu, ang ating maranasan ngayon at hanggang tayo ay naglilingkod sa Kanya, hanggang sa Kanyang pagbalik, tayong lahat ay sama-sama sa salubong. Amen? So tayo ay magtatapos ngayon sa panalangin. Tayo manalangin, mga kapatid. Ama naming banal, salamat Panginoon sa inyong kadakilaan, dakilang pag-ibig, biyaya na nagligtas sa bawat isa sa amin.
katotohanan at katuparan ng inyong pangako na aming nararanasan ngayon. At sa kabila ng malaking tunggalian, inyong ipinahayag ngayong gabi na kayo ay nandito sa aming presensya sa magitan ng banal na Espiritu at mga libu-libong anghel. Kaya ang inyong mga anak patuloy na naglilingkod sa inyo sa kabila ng aming mga gawain araw-araw upang kami ay makapagpamuhay sangayon sa inyong kalooban habang kami naghihintay na inyong maluwalhating pagdating. Ang inyong mensahe na gusto niyo ipaabot sa buong sanlibutan, mabuting balita ng kaligtasan, aking dinadalangin bilang iglesia mula General Conference up to the local churches sa mga nakikinig ngayon na kaming lahat ay magbahagi ng mensaheng ito mula sa aming pamilya, sa iglesia, at sa mga bagay na liwanag at karunungan na inyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Hindi kami lahat speaker, preacher, pero sa espiritual na kaloob na inyong pinagkaloob, ang mensaheng ito ay maihahayag sa iba't ibang pamamaraan. Sa gabing ito, sa aming pasamantalang paghiwalay, aking dinadalangin na tugunan ang kanilang mga kahilingan, mga pangangailangan sangayon sa inyong kalooban. Pagpalain si Part Rafi, Part Rani, si Part Rico at ang lahat ng ating mga kasama sa gawain para sa kaluwalhatian ng Panginoon at ikaliligtas ng marami pang kaluluwa. Salamat Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin, pagpatawad sa aming mga kasalanan, at katiyakan ng aming kaligtasan. Itong lahat ay aming dinadalangin, pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoon Jesus. Amen. Part Rani? Amen. Yan. So, ngayon po ay tayo po ay kasama sa gabi ito. At muli ay amin pong inilapit sa iyo kapatid. Kami rin po ay hindi pong patuloy paglangin sa isa't isa. And Medyo chatty Part Rani, mga kapatid. Nagpapaalam siya at nagpapasalamat, nagpupuri sa Panginoon. Huwag niyong kalimutan, patuloy tayo sa Webes na uli ng gabi. Pag-aaralan natin patuloy yung sanctuary message. Thank you, Part Rani. Subukan mo ulit kung malinis na yung tunog. Ayan, God bless us all mga kapatid. Ingat po tayong lahat. Okay. Good night, everyone. God bless. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes these truths
so real. Your boundless love is everlasting. Your saving grace is so amazing. And all these blessings that you give us, we can share.